Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tapos na ang long weekend at pagunita sa Semana Santa kaya back to reality na ang karamihan sa ating mga kabayan. Tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula sa mga probinsya matapos ang long weekend at pagunita ng Semana Santa. Ang iba naman ay biyaheng pauwi sa iba't ibang lalawigan matapos magbakasyon sa Metro Manila. Wala pang mahabang pila sa mga ticket booth, partikular sa mga biyaheng patungong Bicol at Batangas. Gayun din sa mga rutang papuntang Mindoro. Mahigpit ang ipinatutupad na security inspection sa mga entrance o sa mga papasok ng PITX para sa mga pasahero magbabalik trabaho at eskwela. May bahagyang pagpila naman ng mga sasakay sa EDSA Carousel. Pero mahabang pila naman ang bumungad sa mga pasahero papasok sa LRT1 PITX station. Samantala, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kaninang madaling araw ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang isinagawang round-the-clock na rehabilitasyon dito. Maratanda ang una ng iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis ng pagsasaayos ng EDSA na hindi na kailangang umabot ng 2 taon tulad ng naunang plano. Kabilang sa mga pinuntahan ni Secretary Dizon ang southbound ng Magallanes flyover na muli nang binuksan kaninang alas 5 ng umaga. Gayun din ang mga bagong aspalto at lane marking sa kanto ng Taft Avenue sa Pasay City. Ayon kay Secretary Dizon, tapos na ang Phase 1 ng EDSA rehabilitation at kasalukuyang 2 buwan na ahead of schedule o mas maagang natapos. Samantala, inihahanda na rin ang bidding para sa Phase 2 na magsisimula sa Orense, Makati hanggang Monumento, Caloocan. At dahil tapos na ang bakasyon, alamin naman natin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa mga pamilihan sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Ang update tungkol dyan mula kay JM Thompson live. JM? Bahagyan naman tumaas ang ilang presyo ng ilang bilihin dito sa Mega Q-Mart dahil pa rin yan sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang karne ng baboy ay aabot na sa 330 hanggang 380 pesos ang kada kilo, habang ang manok naman ay 180 hanggang 200 pesos kada kilo. Pareho itong nagtaas ng 20 hanggang 30 pesos kada kilo. Ang tilapia naman sa ngayon ay aabot ng 154 hanggang 170 ang kada kilo. At ang bangus ay aabot na sa 234 hanggang 280 per kilo. Sa gulay naman na may bahagyaring pagtaas, ang talong at kalabasa ay 80 pesos kada kilo. Ang ampalaya ay 120 per kilo, habang ang sitaw, patatas at sibuyas ay 100 kada kilo. Habang ang kamatis naman ay 60 kada kilo, carrots ay 180 per kilo at ang bawang naman ay 150 per kilo. Kanya-kanya naman ang diskarte ang mga mamimili para pagkasyahin ang kanilang budget para kahit papano'y may masustansya pa ring maihain sa kanilang hapagkainan. Si Nanay Sylvia, hindi magawang panatilihin ang presyo ng tinda nilang manok at baboy dahil sa mataas din na singil ng supplier sa kanila. Tumaas na dahil sa langis. Dahil sa langis, lahat ng bilihin tumaas, pati yung manok sa baboy. Aniya, tuloy-tuloy naman ang pagtitinda nila at pagbili ng mga suki kahit pa may dagdag presyo. Samantala, si Nanay Leonie naman, nagsusupply ng mga ingredients sa mga restaurant. Lubhang apektado ang presyo ng kanyang mga sinusupply. Everyday naman naliga dito. Medyo ang presyo, tumaas talaga. Laki ang pinagbago. Yung sa restaurant, nagtataas din sila. Domino yan. Sa kabila nito, tinitiyak pa rin ng pamahalaan na sapat ang supply ng mga produkto at pagkain upang matulungan ang taong bayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tuloy-tuloy rin ang programang Kadiwa kung saan 20 pesos lang ang presyo ng bigas kada kilo. Samantala, higit na naaapektuhan ang mga magsasaka nating kababayan sa Baguio City dahil sa doble hanggang tripleng dagdag ng gastos sa pag-aangkat ng gulay mula sa sakahan patungo sa mga trading centers. Nakipagkita naman si Agriculture Secretary Francisco Chu nitong Miyerkules, April 1 sa mga magsasaka, truckers at local government unit sa Benguet, Tinok, Ifugao, Bauco upang malaman ang kasalukuyang sitwasyon doon. Para sa agarang solusyon, nag-deploy ang Department of Agriculture katuwang ang LGU upang direktang matulungan sa paghango at pagbagsak ng mga produkto mula sa sakahan patungo sa mga palengke.
inihanda na rin ang fuel subsidies para sa mga truckers para na rin tugunan ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Yan muna ang huling update dito sa Mega Q-Mart. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, J.M. Thompson. Samantala, pinangunahan ng Department of Migrant Workers ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network o NRN at Job Fair. Layunin ng programa na magbigay ng isang one-stop shop na serbisyo para sa mga repatriated overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya upang matulungan sila muling makabangon at makapagsimula. Nakatutok ang inisyatiba sa mga OFWs na apektado ng patuloy na krisis sa gitnang silangan, kasama ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng mga serbisyo na kabatay sa kaalaman, kabuhayan at kalinga o KKK Reintegration Framework. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 800 repatriated OFWs ang makikinabang sa nasabing programa. Ang NRN ay isang interagency program na pinangungunahan ng DMW at mahigit 25 partner agencies. Kabilang ang DOLE, OWA, DTI, DepEd, DOH, DSWD at lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kasama na ang nasa 15 o 15 private recruitment and manning agency at 13 local employers and companies. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.